Maligayang pagbabalik sa ating aralin ngayon. Ang mga sumusunod na larawan at video mula sa Google at YouTube ay hindi ko pagmamay-ari, makikita ito sa sanggunian. At bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong araw, maaari bang sabihin ang salitang present kung andito ang mga sumusunod na mag-aaral? Andito ba si Itachi? Present! Para sa layunin natin ngayon sa araling ito, nagagamit ang iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin. At para naman sa layunin na may kaugnayan sa iba pang asignatura, ikapitong baitang, araling panlipunan, unang markahan na ilalarawan ang mga yamang likas ng Asya. Ikapitong baitang, ESP, unang markahan, pagkakaroon ng kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya. At para sa ikawalong baitang, ESP, ikalawang markahan, na isasagawa ang mga angkop na kilos upang mapamahalaan ng wasto ang emosyon. Magandang hapon, Binibini at Ginoo. Handa ka na bang matuto? Handa na po! Bago tayo magsimula, ang patakaran o panuntunan sa Pilipino 9 ay: Number 1, tahimik. Number 2, ayusin ang upuan. Number 3, pulutin ang mga kalat. Kumusta ka ngayong araw? Ano ang iyong emosyon o nararamdaman? Ikaw ba ay masaya? Malungkot? Excited po dahil second grading na! Nakakatuwa ka naman, Ginoo. Salamat sa iyong pagbabahagi. Para naman sa balik-aral, gawaing pangupuan set A, paunang pagtataya. Banuto, basahin at unawain ang mga pangungusap sa sumusunod na bilang. Sagot na lamang ang isulat sa notebook. Number 1. Ginagamit sa akdang pampanitikang patlang ang mga hayop bilang tauhan. A. Kwentong bayan. B. Pabula. C. Maikling kwento. D. Parabola. Number 2. Ang ama ng maikling kwento ay si Edgar Allan Poe. Sino naman ang amang sinaunang pabula? A. Aesop. B. Kino Tomonori. C. Basho. D. Nukada. Number 3. Sa bansang Patlang, nagmula ang mga unang pabula sa daigdig. A. Gresya. B. Korea. C. India. Or D. China. Number 4. Bakit mahalagang pag-aralan ang pabula? A. Ang pabula ay sumasalamin sa ating kultura. B. Ito ay bahagi ng ating panitikan kaya mahalagang pag-aralan. Or C. Lahat ng nabanggit. Number 5. Ang mga tauhan sa isang pabula ay mga hayop, halaman, at iba pang bahagi ng kalikasan. A. Tama. Or B. Mali. Para naman sa pagwawasto, maaari na kayo makipagpalitan ng iyong kwaderno sa iyong kapwa kamag-aral. Para sa mga kasagutan, Ginoo, ilan ang nakuha mo? 5. Salamat sa pagbabahagi. Batay sa larawan iyong nakikita, may pusa, may pagong, at may ahas. Ang mga hayop na ito ay kabilang sa yamang gubat ng ating bansa. Ngayon, maaari mo bang ibigay ang katangian ng mga hayop na may pinagkapareho sa tao? Ang pagong, mahalin tulad natin to sa katangian ng isang tao bilang mabagal. Ang ahas naman, mahalin tulad natin to bilang taksil.
o marahas? Salamat sa iyong pagbabahagi, Ginoo. Batay sa larawan o sa flag na iyong nakikita, anong bansa kaya ito? Makikita natin sa larawan ang bansang nauuna ay ang South Korea. Ang nasa ilalim nito ay ang North Korea. Ang Korea ay nahati sa dalawa, North at South. Sa pagkain naman, talagang tinatangkilik natin mga Pilipino ang mga pagkain mula sa South Korea, katulad ng kimchi at saka samgyeopsal. Natikman mo na ba ang mga ito, Ginoo? Opo, O kumusta naman ang lasa? maanghang ang kimchi. Di ko gusto. Samyupsal ang masarap. Salamat sa pagbabahagi, Ginoo. Pabula. Nagmula sa salitang Griego, musos, na ang ibig sabihin ay mito o myth. Ang pabula ay isang uri ng fiksyonal na panitikal na ang mga tauhan ay ang mga hayop, halaman, mga bagay, o mga puwersa ng kalikasan. Ama ng mga sinaunang pabula dahil sa napabantog niyang aklat, ang Aesop's Fables. Nakalikha ng mahigit 200 na pabula. Pagpapanood o pagbabasa ng pabulang Ang Sutil na Palaka. Pabula. Ang Sutil na Palaka mula sa The Green Frog. Isang pabulang Koreano, sali ni Teresita F. Laksima. Noong unang panahon, may isang berdeng palaka na naninirahan sa isang lawa kasama ang inang palaka na isang biyuda. May pagkasutil ang berdeng palaka. Hindi niya sinusunod ang mga pangaral ng ina. Kapag may sinabi ang inang palaka, kabaligtaran ang ginagawa ng berdeng palaka. Kapag sinabi ng ina na sa bundok siya maglaro, sa sapa naman siya maglalaro. Kapag sinabi ng ina na umakyat, bababa naman siya. Kapag sinabi ng ina na sa kanan, sa kaliwa siya pupunta. Lubhang nababahala ang inang palaka sa pagiging sutil ng berdeng palaka. Lagi na lamang kahihiyan ang ibinibigay ng berdeng palaka sa ina. Bakit hindi siya tumulad sa ibang batang palaka na magalang at masunurin? Himutok ng inang palaka. Ano na ang mangyayari sa kanya kapag ako'y nawala na? Matanda na ako at anumang oras ay maaari akong mamatay. Kailangan gumawa ako ng paraan upang maputol na ang pagiging sutil niya. Sunod-sunod na nausal ng ina sa sarili. Hanggang sa dumating ang panahon na naramdaman ng inang palaka na siya'y mamamatay na. Tinawag niya sa kanyang tabi ang berdeng palaka at kinausap ito ng masinsinan. Ibig ng inang palaka na mailibing siya ng maayos sa bundok. At dahil sa alam niya ang ugali ng berdeng palaka, nakabaligtaran ng bilin ang gagawin nito. Pinili ng inang palaka ang mga salitang gagamitin niya sa pagkausap dito. Hindi niya sinabi sa berdeng palaka ang totoong nais niyang mangyari. Sa halip, iniba niya ang bilin sa berdeng palaka. Kapag namatay na ako, ilibing mo ako sa sapa. Huwag mo akong ililibing sa bundok. Sunod-sunod na bilin ng ina sa berdeng palaka. Pagkaraan ng 4 na araw, namatay ang inang palaka. Ganoon na lamang ang pagsisisi ng berdeng palaka. Alam niya na siya ang dahilan ng maagang kamatayan ng ina. Patawad, ina. Patawad.
Dahil sa pagiging suwail ko, lagi ka na lamang nagdaramdam sa akin, kaya ka nagkasakit na maagang namatay. Paninisi ng berdeng palaka sa sarili. Susundin ko ina ang bilin mo sa akin na ilibing ka sa pangpang ng ilog. Wika ng berdeng palaka. At kahit alam ng berdeng palaka na ang hindi tama na ilibing sa pangpang ng ilog ang ina, dahil sa mabilis at malakas na ang alon, makamaanod ang libingan ng ina. At dahil sa ito ang bilin, inilibing niya sa pangpang ang namatay na ina. Kapag malakas ang ulan, binabantayan niya ang libingan ng ina. Nagdarasal siya ng taimtim na naway huwag lumaki ang alon. Baka matangay nito ang libingan ng ina. Subalit tulad ng dapat asahan, dumating ang ulang habagat at tumaas at lumaki ang alon. Naadon ang libingan ng inang palaka. Ganun na lamang ang hagulgol ng berdeng palaka. Naupo ito sa ilalim ng malakas na ulan at doon nagpatuloy na walang humpay sa pag-iyak dahil sa nangyari sa libingan ng ina. Wakas. Tanong sa binasa o pinanood. Ano ang bili ng inang palaka sa anak? Ang bili ng ina sa anak na palaka ay ilibing ito sa sapa kapag ito'y namatay. Kung ikaw ang anak, ganun din ba ang gagawin mo? Ililibing mo ang inang palaka sa sapa? Kung ako ang anak na palaka, ay susundin ko ang aking ina na ilibing ito sa sapa dahil ito ang kanyang huling habilin. Napakamasunurin mo namang palang anak, Ginoo. Salamat sa pagbabahagi. Para naman sa gawaing pang-upuan, set B, panuto. Lagyan ng bilang 1 hanggang bilang 5 ang pangyayari sa ang sutil na palaka. Number 1. Noong unang panahon, may isang berdeng palaka na naninirahan sa isang lawa kasama ang inang palaka na isang byuda. Number 2. Sinusunod ng berdeng palaka ang bili ng ina at kahit alam ng berdeng palaka na hindi tama na ilibing sa pampang ng ilog ang ina. Number 3. Pagkaraan ng 4 na araw, namatay ang inang palaka, ang bili ng ina. Ilibing mo ako sa sapa. Huwag mo akong ililibing sa bundok. Number 4. Naupo ito sa ilalim ng malakas ng ulan at doon nagpatuloy sa walang humpay na pag-iyak dahil sa nangyari sa libingan ng ina. Ito ang dahilan ayon sa marami kung bakit tuwing umuulan, umiiyak ang berdeng palaka. Number 5. May pagkasutil ang berdeng palaka, hindi niya sinusunod ang mga pangaral ng ina. Kapag may sinabi ang inang palaka, kabaligtaran ang ginagawa ng berdeng palaka. Para naman sa pagwawasto ng gawaing pangupahan ito, maaari na kayong makapagpalitan ng kwaderno sa inyong kapwa kamag-aral. Para sa mga kasagutan sa gawaing pangupahan na ito. Ginoo, ilan na nakuha mo? 5. Kahanga-hanga, talaga nakikinig ka sa ating aralin. At para naman sa pangkatang gawain, paalala sa pag-uulat. Tapusin sa loob na 5 minuto ang pangkatang gawain. Gawin ng tahimik ang gawain na naitalaga sa pangkat. Humanda para sa pag-uulat. At pamantayan o rubric sa pagre-report o pag-uulat. Ito ay nahati sa kahandaan, nilalaman, pagsasalita, oras, at tindig. Kung nais mong makakuha ng mataas na puntos, tingnan lamang ang 4. Sa kahandaan, ang mag-aaral ay handa at alam ang kanyang sinasabi. Sa nilalaman, naipaliwanag ng maayos at nasagot ng maayos ang katanungan. Sa pagsasalita, malakas ang boses at tama at naaayon ang mga salitang ginamit. Oras, ang pag-uulat ay umabot sa 1 hanggang 1.5 minuto. Tindig, nakatayo ng maayos at tinitingnan ang mga kausap. Pangkat 1. Hokage. Panuto. Gamit ang table na format,
Ibigay ang katangian ng inang palaka at berdeng palaka. Ipaliwanag. Format para sa pangkat 1. Tauhan. Inang palaka, berdeng palaka. Katangian. Pangkat 2. Kasikage. Panuto. Ano ang iyong naramdaman sa katapusan ng kwento? At kung ikaw ay bibigay ng pagkakataon na baguhin ang kwento, saan bahagi at ano ang iyong nais baguhin? Ipaliwanag. Pangkat 3. Misukage. Panuto. Ano ang iyong maibibigay na mungkahi upang maiwasan ang mga aso at pusang pagala-gala sa bayan ng Taytay Rizal? Pangkat 4. Raikage. Panuto. Gamit ang Venn diagram, ano ang pinagkapareho at pinagkaiba ninyo ng anak na palaka? Format para sa pangkat 4. Pangkat 5. Para sa mag-aaral kabilang katutubo o pangkat etniko. Panuto. Magbahagi sa klase kung bakit gumagamit ng mga hayop para pag-aalay o ritual. Ngayon naman, natapos ang iyong pangkatang gawain. Binabati ko kayo. Ngayon, dugtungan tayo. Nalaman ko na patlang, mahalaga ang mga ito patlang. Nalaman ko na marunong rin pala sumunod ang berdeng palaka. Mahalaga ang mga ito bilang pagkilala o pagpapahalaga ng berdeng palaka sa inutos ng kanyang inang palaka. Salamat sa pagbabahagi, Ginoo. At para naman sa maikling pagsusulit, Panuto. Suriin ang mga pahayag na hinango mula sa binasang pabula. Piliin ang titik ng tamang sagot ng salitang tumutukoy sa damdamin ng nagsasalita. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. A. Pag-aalala. B. Pagbibilin. C. Paghanga. D. Pagkalungkot. E. Pagsisisi. F. Panghihikayat. 1. Huwag kang lalayo ngayon. Narinig ko sa usapang may parating na ahas. Baka mapahamak ka. 2. Sa gilid ng batis mo ako ilibing. 3. Gusto ninyo bang mamasyal at magsaya? Tayo na at manghuli ng ahas. 4. Inay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Inay, huwag ninyo po akong iwan. 5. Wala na si inay. Kung naging masunurin lamang ako, ay hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. para sa pagwawasto sa maikling pagsusulit na ito, makipagpalitan ng kwaderno sa katabi o sa kapwa kamag-aral. Mga sagot. Ilan ang iyong nakuhang puntos, Ginoo? 5.